guys, maayong buntag. Today is Tuesday at today ang araw na aalis si Kuya Kahil. Hindi ko muna siya gigisingin guys kasi 6:10 gigisingin ko siya in 20 minutes. Pero kagabi tabi kami nagtulog. Pagkatapos niyang patulogin yung mga kapatid niya and nag-start siya maging emotional. So ayoko yung gano'n na feeling ng anak ko masyado kapag umaalis siya or alam niyo yung malungkot na feeling. So tinry ko i-convert talaga. Tinry ko i-change yung mood. So sabi niya, "Ma'am, naiiyak ako, lagi na lang ganito kapag ako'y aalis." Lagi akong feeling niya daw gusto niyang umiyak. Sabi ko, "It's okay, pero gusto ko din maging excited ka." Kasi excited ka kasi naantay ka ng mga friends mo. Excited ka kasi meron kang pasalubong sa kanila. Ganon. Pero syempre, normal lang naman na malungkot siya at maiyak-iyak, ganon. Pero ang sama kasi ng ganon na feeling, yung parang ang sakit sa heart ba. I always would like my children to always, try to manage their emotion at as much as possible. Kapag gano'n na malungkot sila or gusto nilang umiyak, at least they can always see the good of something. Pero mamaya iiyak din yan sa airport, guys. Baka mamaya ako lang pala yung umiiwas na umiyak, no? Pero okay lang kasi this is part of growing up. This is part of life. Kahil is already turning 12 and he will have a lot of these moments, activities in his life. Kasi mamaya alam ko sa airport, iiyak na naman yan. Kaya hindi ko sinasama yung mga kapatid niya kasi para hindi siya masyadong, alam niyo yun, parang malungkot ba? Sumakit yung kanyang puso. So kagabi, naglaro sila, nanood sila ng movie, tabi silang natulog, then lumipat na lang si Kyle sa tabi ko nung late na. And ngayon si Calby, lumipat na naman sa tabi ni Kahil. So anyway, andito na tayo guys. Ayan. So basically, wala na masyadong dadalhin si Kuya Kahil kasi babalik din naman siya in 2 months for summer, inshallah. Kaya naisip ko, iwan na lang lahat yung mga damit niya. Sabihan ko na lang yung tatay niya. And then kagabi naka-receive ako ng message sa tatay ni Kuya Kahil na kasi nagsimula na yung klase nila kahapon at hinahanap na si Kuya Kahil ng mga friends niya. Pero sabi ng tatay, nag-expect na yung mga kaibigan niya ng pasalubong. So bumili ako ng mga Filipino snacks. I-check in na lang yung mamaya. So meron tayo dito guys, Chocomucho. Pakita ko yung nabili ko ha. Meron siyang mga friends. Meron siyang 3 friends. Tsaka syempre may mga classmates din. Pero anyway, meron tayo dito yung Chocomucho. Ayan. Then, meron tayo Cloud9. Ay? Parang kulang. 120, 220. Parang kulang ng isang Cloud9. Parang hindi nabigay sa akin kagabi. Ito lang oh. Tapos ito 15, 90. That's 300. 100, 200, 300. Kulang siya. So ayan guys, meron tayo dito tattoos. Masarap tong tattoos eh. Then meron tayong Easy Milky Flakes. Tsaka pillows na ube. Kasi walang ube na flavor sa Thailand. Ayan. Then, meron tayong pillows, chocolate. Uy, yun lang. Kulang tayo, guys. Feeling ko hindi nabigay sa akin yung isang Cloud9. Kasi 2 Cloud9 yung binili ko. Ayan. So, i-arrange ko lang yan dito. And then, ang katabi nito ay tuyo. Kasi si Ma'am Sheena nagpabili ng tuyo eh. So, dahil si Madam Sheena ay nasa Thailand ngayon, guys, nakiusap siya na dalhin yung kanyang mga konsumo. So, meron siyang prepare na bag since wala namang dala si Kahil. Dadalhin niya yung bag ni Ma'am Sheena. Tsaka itong sandamakmak na tuyo.
So, eto lahat guys, tuyo po ito. Tuyo ng Jensen. So, babalot natin ito ng maayos para hindi siya mangamoy. Ingay ng scotch tape. Ano naman kung scotch tape? Bakit ganito kaingay? Okay, time na para gisingin si Kuya Kahil. 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 Kahil, love. Love. Kahil, time to shower, my love. Let's go. Come na, come na. Time to shower, Kahil. Kahil, time to shower na. What did you eat? Fresh. So, Kahil, you're not gonna take your clothes kasi in 2 months you'll be back. No need to pack clothes when you come, okay? I'll just pack your underpants, the new one. Then this one is for Mommy Shin Shin. Mommy Shin Shin has one black bag. Then this black plastic. Then the rest, the snacks is for your friends. Is that okay, that snack? That's enough? Like 25 pieces. There's chocolate, there's this. What's there? This one, dried fish. This is dried fish. For Mommy Sheena. Today, no need. Why? Because Mommy is going to send Daniel to airport. It will take time for me to come back. I have to talk to those airport staff. Guys, nag-impake ako ng gamit ni Kahil and I saw his iPad. Look at his wallpaper. Saan ba yung pang-pa-open ito? Ito. Look at his wallpaper. Mayumi and Mommy. How about Chico? There. Chico there is also. Where? And you, where are you? For me, I don't know. You were there. On the side, right? Chico there. Yeah, Chico's there. It's okay, we have a new busog na. Oh, sige na, wag na mag-cry. Kahil, you have your brother na kasi is crying. Say bye-bye na to Calvin. You, what did you ask Kuya Kahil to buy? Big one, big one, big one. What did you ask Kuya Kahil to get you? A Bluey. Okay, Bluey daw Kuya Kahil, ha? And a glow in the dark. And for you? Spider-Man. Kuya Kahil, hug na, big one na. Sige na, kay Kuya Kahil, we'll go to school na. Wow! Si Mayumi pa. Saan si Mayumi? Where's Mayumi? Hag na Mayumi. Pagunit sa siya lang ga.
You carry her. You carry Kuya. I carry Kuya. Bye-bye. Miss you. Good morning, guys. Ayan, mabilisan guys. Parang nadaanan ng kidlat. Kasi ang bilis naman talaga ng oras. 9:45 yung flight ni Kuya Kahil. And we have to be at the airport at least 8:30 ng umaga. So ngayon, alas 7 pa lang lumabas na kami kasi hindi pwedeng makalimutan ni Kahil ang Jollibee. Baduy? Badayong? Bida. Oh, how will Jollibee get you as a model? You cannot sing their tagline. Again. Jollibee. Bida yung saya. Bida ang saya. At ngayon, Kuya Kahil would like to have Chicken burger. chicken burger. So normally kasi yung flight niya pabalik ng Thailand, guys, Philippine Airlines talaga yung gamit ko kasi subok na when it comes to minor. Talagang maalaga sila. I tried Cebu Pacific though. Meron silang option na unassisted minor pero hindi nila ini-encourage kasi nung pumunta ako sa Cebu Pacific na agent, ang dami pa nilang tinawagan, ganito ganyan, pero may option, pwede. Pero parang hindi sila interesado. So sabi ko, wait lang, parang delikado yung anak ko dito, baka mamaya parang hindi pa lang kayo sigurado sa ginagawa ninyo. Naku, hindi mababayaran ng pera yung problema later on. So hindi na ako nagpalit ng airlines. Talagang Philippine Airlines na lang talaga pag si Kuya Kahil. Kasi kapag may mga queries, may mga issues, may mga concern, mabilis talaga silang mag-reply. At pagdating sa airport, kilala na siya dito sa General Santos City ng mga airline staff ng Philippine Airlines. Dahil nga siya ay lumilipad as a minor, unassisted. So kapag ganun, binibigyan talaga ng atensyon. Anyway, tawag nito, yeah, so siya ay lilipad ng Philippine Airlines, alas 9, alas 10 yung kanyang flight, darating siya ng Manila, alas 11, then i-assist siya ng mga airline staff, mag-transfer ng terminal for international flight, and then around 11, so ang ilalunch ni Kuya Kahil is ipapako na sa bag niya, Jollibee na lang din, and then around 3 PM pa ng hapon, so meron siyang waiting time na 11 to 12. Meron siyang waiting time na 1 to 2 hours lang. Kasi syempre, maglilipat pa ng airport, maghaharap pa siya sa immigration officer. So, by 3 PM, lilipad siya papuntang Thailand kung saan standby na yung tatay niya. Alam na ng tatay niya yung galawan. Kasi hindi naman pwedeng ibigay si Kahil kahit kanino lang. Dapat sa tatay lang talaga. So, ipapako na lang sa kanya. Magte-take out na lang kami ng 2 item para sa kanyang afternoon at saka lunch. Kasi baka mamaya guys, pag biyahe niya papuntang Thailand, wala palang pagkain, no? Minsan, yung binibigay lang sa airplane, pag mga short flight, mga mani-mani lang. Tapos gutom na gutom ka. So, mag-advance na tayo mag-isip. Dapat tayong mga nanay, lagi tayong 10 steps ahead. Hindi pwedeng 1 step guys, 10 step talaga. So, dadaan tayo ng Jollibee, magte-take out ako, and then, diretso na kami sa airport. Ngayon magre-request na naman ako guys na papasukin nila ako sa departure area kasi normally hanggang sa check-in counter lang dapat, pero they respect naman kasi nga minor, pinapasamahan nila sa nanay hanggang sa makapasok sa airplane yung bata. So ayan na si Kuya Kahil, ready, very smart, very handsome, very demure. Demure, you know what the meaning of demure? Like this, like English of Mayumi. Did you brush your teeth? Let me see. Okay. What's your agreement with your dad? If you're taking care of your teeth, you're going for braces. I don't know why I have to do something for braces. Isn't it a must to get braces? These days it's a must because we have a lot of food that makes our teeth weak and breaks our teeth. But your dad is a dad, so just do what he wants you to do. I wonder if Dad wore braces when he was... No, but his teeth they are nice, right? Yeah, so true. So true. They don't, one of his tooth isn't missing there. He has this tooth missing, this tooth missing, this tooth missing. Okay, maaga pa tayo guys. Parang bagong gising pa yung mga Jollibee crew. Kyle, don't your clothes, love. Babe, baka mamaya matapon yan sa'yo. Naku, mahirap na wala tayong dalang shorts mo na extra baya. T-shirt lang.
You receive the rest I of the can put food. the t-shirt on my pants. Where? I wear t-shirt pants. Chicken po, dalawa ka burger, tapos... May straw na to. Yes po. Thank you. Na lang ako, ma'am, please. Yeah, salamat. Thank you po. Okay. Okay, thank you. Okay na, goods na na. Okay. Dito na naman tayo, guys. It's the time of the year. Hatiran na naman sa airport ng mga nanay na walang magawa kundi magpaubaya. You ready, love? Okay. Excited to see your friends again? Yeah? Dito tayo, nako. Dito tayo kay hagdanan yan dyan. Ganda ng airport namin, ah. Parang Sydney, Australia. Let's go inside here. Oh, finally guys, tapos na kami mag-check-in. Wala namang problema. Lahat ay okay, very smooth. Kasi naman expert na tayo dito, guys. Ulit-ulitin ko ba naman itong gagawin. Pero anyway, lahat ay okay. Katulad ng sinabi ko sa inyo, with Cahil's case, passport, at saka DSWD document exemption, certificate of exemption yung kanyang kailangan. At wala na po yung any hassle or stress. So anyway, after naming mag-check-in, pinasok ko na yung bag niya. Then they gave him this. Saan yun? Ito. Yan. I'm Cahil, unaccompanied minor, para malaman ng mga crew at saka ng airline staff that he is unaccompanied and he should be with an airline staff. After that, we're going to wait for a little bit kasi nga kami ay actually normally guys hindi pumapayag na makapasok ako dito sa departure dahil dapat yung passenger lang, pero nakukuha naman siya case to case basis, like ihatid ko lang po siya hanggang departure area, makiusap lang tayo and everything, and they actually give us a thumbs up. So ngayon, aantayin ko na lang kasi normally si Cahil pinapauna nilang ipasok sa loob ng aeroplano. Dapat nakaset up na siya doon bago yung ibang passengers. Okay. So, yeah. I'll see you guys on today's episode. There's a big fish. And the big fish likes selling itself. Oh, what are you doing? So, the big fish wanted to show you how to fish. So, No. I know what you're trying to do. so, If I touch your nose, you're going to turn it off. Touch. Off. Touch. Off. boop. No. Cahil, bye-bye. See you on summer. Bye-bye. Why are you sitting here? This is for a pregnant lady. I'm the little kid. Where? Yeah, that's you. But the little kid needs to be with someone. Yeah, there, mom. Alis na si Kuya Cahil, guys. Hug mama, big one. The one where I cannot breathe. I can still breathe. You see, when I gave birth to you, I prayed that you will have complete fingers. Now look. Look. Complete fingers. Then I prayed for nose and eyes. And look, God gave you nose and eyes and a pimple. And when I got pregnant of you, I prayed that you will have your dad's hair. You see? Dad doesn't have hair. Your dad has hair, silly, but he doesn't grow it. He just shaves it. Then when I gave birth, when I had you in my belly, I prayed that you will have complete ears. Right? And complete feet. Let me see. Alhamdulillah, God is good, right? Can we say Alhamdulillah? Alhamdulillah. Train well in soccer, okay? Because when Cristiano Ronaldo is quite old and you know, he can't play anymore, they need young ones like you. Okay? No more chubby chicks na, kay no more egg drop and Jollibee burger and stuff. Yes. Time to go. Hug na mama na. Sabi ko mag-CCR ako. Sabi ko nakaman mo mag-CCR ko na lang sa aeroplano ko. Love you. Ingat ka ha. You message mama, okay?
Madami siyang na-download na games at saka videos, guys. So, medyo excited siya. Kasi hindi masyado siyang malulungkot. Tahil! Bye-bye! Hi! Wala na siya, guys. At least hindi na siya masyadong malungkot. So, yan yung airplane na sasakyan nila. Ang laki! Okay, goods na. Natin ko na si Kuya Kahil. So, next is magko-communicate siya once dumating siya ng Manila. So, aantayin natin yan mamaya. Ngayon, pwede na akong umalis kasi dire-diretso pa ako sa work. Let's Another bahay na naman. Uy, grabe talaga. So, paano ko nagagawa yan? Well, guys, etong bahay na to, hindi to sa akin. Sa ate ko to. Mag-ano lang tayo, magtutour. Para makita naman ninyo. Ayan. Ito yung last time na pinuntahan ko. Pinakita ko sa inyo yung dinaanan ko na kung saan naglagay ako ng mga barya sa mga poste. So, ngayon, eto na siya, guys. Dahil dun sa barya, tumayo na siya. Pero, ilang ano din, parang 1 month. So, pasukin natin ang kanyang itsura sa loob. Kasi etong bahay na to ay nasa bagong subdivision din. Medyo mainit na kasikat, nakatutok yung araw. Dito tayo. Nasa bagong subdivision din siya, so medyo modern yung kanyang dating. So, ang presyo ng bahay na to malapit 3 milyon. And this is for my sister. Nakiusap lang siya na daanan ko, kaya tara, makipagmarites tayo dito sa bahay niya. So basically, this house is 2 bedrooms. Welcome sa house tour. House tour, wala pa talaga siyang ano na, pero at least makita man lang ninyo yung loob ng bahay. So pagpasok, guys, in fairness, yung kanyang area is very decent. Kung ako tatanungin nyo, 4 yung anak ko, kahit 2 bedrooms na to, okay na okay. Kaso, yun nga lang, matutulog na lang ako dito sa sala or sa kusina kasi taken na yung bedroom. Pero eto yung kanyang living room, malaki. Hindi nga lang siya high ceiling. Then, ang gusto ko sa bahay, malaking bintana. So, very good. Malaki yung bintana niya, guys. Oh. Ayan, imagine nyo na. Then, dito na sa side, meron ding bintana. So, binigyan ko ng tour yung ate ko kasi sabi ko nga, kapag kumukuha kami o nagbabayad kami ng bahay, maganda yung lagi mong pinupuntahan para ma-motivate ka na mangutang at ibayad sa bahay. Ma-motivate mangutang. So, ito another bintana sa harap. Then, pwede mo na itong hatiin. Sabi ko nga sa ate ko, ang laki pala ng living room niya. Sabi niya hindi daw kasi ang kalahati daw nito is kusina. So, ito yung kanyang kitchen sa loob. Pero knowing my ate, gusto niya laging nagluluto sa labas. Ayaw niya din yung amoy ulam yung bahay. Common toilet. In fairness, ang laki ng kanyang size. Okay na din. Shower, toilet, sink. Okay. Maganda din yung kanyang size. Pasok tayo dito. So, ang kaibahan lang nito, guys, is 2 bedroom siya. Dito sa subdivision na to, wala silang 3 bedroom. Nagustuhan ko rin to and I really wanted to buy from this one. Kaso wala na silang bakante that time. So, yung ate ko lang yung nakaabot. So, ito yung bedroom number 2. Malaki din yung kanyang bintana. Kaso yung ayoko dito, guys, nasa pinakagilid siya. So, malapit po siya dito sa may wall. May access po yung mga kawatan. So, kailangan mag-ingat yung ate ko dyan. Dito tayo sa kabilang Paano ito? Parang 3 by 3. 3 by 3. Oh, ang galing ko sa sukat, Dito tayo sa master's bedroom. So, eto ang master's bedroom. Decent lang din yung kanyang size. Hindi naman sobrang laki. Pero para sa ate ko, na sobrang single, okay na to. Malaki yung kanyang bintana. Bakit may crack? Sa pintura lang ba yan? Hindi pala. Sa pintura lang daw. So, dito tayo sa toilet niya, guys. Medyo maliit lang din. Pero sabi ko nga, hindi mo naman kailangan ng malaking toilet pag single ka. Bakit naman kailangan ng malaki?
Ayan, so malapit na siyang matapos. Pintura na lang yung kulang. Provided din pala yung tiles. Gusto ko yung ganitong tiles, yung malalaki yung sukat. Yung mga modern. So, ang laki naman ng bahay. Nahirapan akong mag-tour. Pinagpawisan tayo, guys. So, dito may kapitbahay na siya sa harap. Then, dito din. Ayan. Tuwang-tuwa yung ate ko kasi pagtawag ko sa kanya on video, nakita niya na yung bahay. Sabi niya, ang bilis naman. Sabi niya, kamusta? How does it look? Sabi ko sa kanya, it looks like it's a lot of money. So, masaya naman siya, guys. Na-inspire naman siya sa ginawa ko. Then, tingnan natin ng malayuan. Bigyan natin ng malayong view. Kita talaga ang buong bahay. So, ganyan po siya kalaki. Ayan. Tsaka ang maganda dito guys, hindi siya masyadong malayo sa akin. Tsaka malapit lang din siya sa city. Maganda yung location. So kung nagtatanong kayo kung saan to, this is VSM, right? VSM subdivision pala, General Santos City. Parang marami pa naman silang bakante, pero hindi ko lang sigurado kung anong klaseng location, magkano. Pero ito sigurado ako hindi umabot ng 3 million kasi that time nagtanong ako sa ate ko and sinabi niya sa akin yung price. Pero in fairness ang ganda ng kanyang dating. Very modern. Ayan. Alam ko nanonood yan. Shoutout sa ate ko, kay Madam Sheena Bangkok Wardrobe. Hello, hello. Ayan, nasa Thailand po siya ngayon. Kaya ako muna yung gagawa ng mga responsibilidad niya sa pamilya namin. Alright guys. Yun lang. Yun lang. Ginawa ko lang yung role ko as kapatid. Tara, let's go. Uwi na tayo dahil nag-aantay po yung mga kulot. Let's go!